balita, tiniyak ni Pangulong Aquino na hindi maaapektuhan ng isinasagawang infrastructure projects trapiko sa Metro Manila. Ito ay matapos atasan ni Pangulong Aquino ang mga kinauukulang ahensya na ayusing mabuti ang sistema upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Inatasan ni Pangulo Aquino ang mga kinauukulang ahensya na isaayos na mabuti ang mga sistema upang maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko kaugnay ng mahalagang infrastructure projects ng pamahalaan sa Metro Manila. In a meeting this morning, the President directed the Secretaries of DPWH, DOTC, and DILG and the Chairman of MMDA to fine-tune mitigation and remedial measures designed to minimize the citizens' inconvenience in coordination with DepEd, CHED, DOLE, and DTI. Gate ng Palasyo, ipinatupad ang malalaking proyekto ng Skyway at SLEX-NLEX connection para maibsan ang perwisyo ng trapiko sa tao at ekonomiya. Kapag nakumpleto, bibilis ang daloy ng kaunlaran sa Metro Manila at karatig lugar. Batay kasi sa report, umaabot sa 2 bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil sa mabagal na daloy ng trapiko. Road. When completed, travel time from NLEX to SLEX will be reduced drastically from an average of 2 hours to less than 30 minutes. These projects will bring about an improved quality of life due to ease of travel across Metro Manila that will benefit the citizens, communities, businesses, and industries in Calabarzon, National Capital Region, and Central Luzon, an area that presently contributes about 60% of the country's gross domestic product. May ilang grupo ang umalma sa epekto ng pagsisikip ng trapiko sa kanilang kabuhayan, pero sa pag-aaral ng MMDA, umabot na sa 7% ang nabawas sa mga sasakyang dumaraan sa South Superhighway dahil sa paggamit ng alternatibong ruta. Paliwanag pa ng kalihim, hindi naman sabay-sabay ang konstruksyon ng mga proyekto. Construction of the other major projects, the NLEX-SLEX Connector Road, which follows the same alignment as Skyway Stage 3, will start in July this year. This means that there is ample time to make further adjustments. DPWH Secretary Rogelio Singson said efforts will be exerted to ensure that road other areas will be implemented in a manner that will minimize disruption and inconvenience to citizens. He pointed out that EDSA, which carries the heaviest volume of motor vehicles, will not undergo any major construction or repair. Those using this major artery will not be affected significantly. Naniniwala naman ang palasyo na marami ang handang magsakripisyo para sa pagtamo ng pangmatagalang benepisyo. Malinaw ang benepisyo na idudulot ng Skyway 3 at NLEX-SLEX Connector projects. Magkakaroon ng malaking ginhawa para sa mga mamamayan dahil sa pinaikling oras ng paglalakbay. Ngunit bago natin makamit ang mga benepisyo, kailangan ng konting sakripisyo. Ayon sa isang salawikain, kapag may tiyaga, may nilaga. Di po ba, sulit naman ang magiging resulta ng ating pagpapasensya. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aaral sa mungkahing 4-day work at school week. Ayon kay Coloma, nais ang Pangulo na matiyak na ang bawat hakbang ay hindi panibagong problema. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.